Honda Click 125 version 3, ano pa ba kaya ang pwede kong sabihin sa motor na ere? Ang tagal na kasing nilapag nito sa atin. Masisisi nyo ba kung sa tinagal-tagal na nito ngayon lang ako nakasampa at nagkaroon ng pagkakataong tutukan nito ng camera at ibahagi ang aking mga obserbasyon, mapapositive man yan o negative. Kaya heto na mga kaibigan ang ating first ride impression review, kaya brace yourselves. Unang sampa ko pa lang sa motor na ito, hindi ko na alam agad kung paano ito paandarin. Siguro dahil sa kanyang mga panibagong features na sigurado talaga ang ating safety. Nga pala mga kaibigan, itong nire-review natin, ito yung standard na version, kaya ito ay naka-shutter lock key system. Ito po ang itsura ng shutter lock key system. On lang po natin. Tapos security feature nga pala ng motor na ito mga kaibigan, hindi siya aandar kung nakababa pa yung side stand. So una natin gagawin, ligpitin natin yung side stand, pihit tayo dito sa brake, saka tayo pindot dito sa starter. Ayan, nag-start na siya. So kahit saan lang doon sa dalawa, hindi mo naligpit yung side stand or hindi mo napihit yung kanyang brake, hindi po aandar ang Honda Click 125 version 3 mga kaibigan. O diba maganda yun? Para iwas to doon sa mga tao na kakaandar pa lang ipiga na diretsyo. Kasi kahit mapihit mo pa bigla ang silinyador, halimbawa nagulat ka, sa kanal hindi ka dediretso. Okay, pagpalagay na nating napaandar mo na ang motor na ito, heto naman ang pangalawang napansin ko. Napaka-responsive po ng throttle ng motorsiklong ito. Kung overtake lang ang pag-uusapan, tiyak magugustuhan mo ito. Medyo nakakagulat mga kaibigan yung response ng throttle ng motor na ito. Small but terrible to. 125cc to pero ang sarap i-overtake. Andun kaagad yung response ng throttle. Makina nito ay 125cc mga kaibigan pero hindi basta-basta dahil ang power nito ay 11 horsepower at ang torque naman ay 10.8 Nm sa 8,500 RPM. Kaya pala, meron lamang itong dalawang balbula, single overhead cam at heto ang isa pang maganda, naka-liquid cooled na. Liquid cooled, so wala tayong problema sa overheat dito, maliban na lang kung pumalya yung radiator, yung kanyang cooling system, no? Pero most of the time kapag liquid cooled, goods na goods po yan. So ayan yung radiator niya dito. Meron na nga rin pala itong enhanced smart power technology ng Honda, kaya ang sabi-sabi napakatipid daw nito sa gasolina. Akalain mo ang 1 litro ng gasolina kaya daw umabot ng 50 kilometers o sa actual mga kaibigan, maaari daw humigit pa. Fuel injected na nga rin pala ito at speaking of fuel mga kaibigan, 5.5 litro na pala ang capacity ng kanyang tangke ng gasolina. Ayos pala, kasi kung iikutin mo ang buong probinsya ng Cebu halimbawa gamit ang motor na ito, 2 beses ka lang magkakarga. Ayos na ayos mga kaibigan, pero ngayon ang tanong, ang size ng motorsiklong ito sa mga Pinoy, gaano nga ba kaakma? Okay, so ang height ko po mga kaibigan is 5'6", pero hindi ako tingkayad dito. Tamang-tama lang talaga siya sa typical na height ng Pinoy. Tingnan nyo, ayan. Ang height ko ay 5'6", pero kung medyo mas matangkad ka sa akin, may tendency na sasayad ka dito. Dito yung tuhod mo. Pero pwede ka namang umusad nga dito sa likuran. Bakit ka naman nga didikit dyan sa harapan, no? No wonder, kasi ang seat height ng motor na ito mga kaibigan ay 769mm lamang. Merong bigat na 112 kg. Sobrang bigat po niyan. Pero hindi naman natin kakargahin ng motor, kaya worry not, kasi kapag nakasampa ka at nakatigil ang motor, ito ay magaan lang naman. Suspension system nito, telescopic fork sa harap at monoshock absorber ang likuran. Brakes naman ito mga kaibigan ay combination na disc brake meron ang harap at drum brake naman ang sa likuran. At sukat ng gulong nito 90-80 ang harapan at 180 sa likuran na parehong sa 14 na pulgadang mga mags naka-mount. Counter steering, okay naman yung counter steering niya, andun kaagad yung response. Kaso nga lang, di kagaya ng mga higher displacement, di naman masyadong malapad ang gulong nito. Good naman, with extra precaution lang kapag nag-counter steer tayo, halimbawa dito sa kurbada. So ayan, tulak ka lang ng konti dito para mag-banking-banking ka. Pwede pa din ito pag banking-banking mga kaibigan, pwede na yan, 90-80 yung harap tapos 180 yung sa likuran. Ngayon naman mga kaibigan, ang special features ng motorsiklong ito. Unang-una, naka-LED na po lahat ng ilaw na makikita mo dito. Mula sa kanyang headlight, DRLs at turn signal lights, at naka-fully digitalized na din ang kanyang control panel or ang kanyang dashboard. At napaka-convenient na din ito dahil meron itong una, napakalawak na under-seat storage, 18 liters at iba pa mga compartments na pwedeng lagyan ng mga gamit. At hindi lang yan, pwede ka rin mag-charge dito ng cellphone habang nasa biyahe dahil meron na itong USB charging port sa kanyang kaliwang bahagi. At higit pa riyan mga kaibigan, napaka-convenient na ng motor na ito na gawing service sa pamalengke dahil meron na itong sabitan ng mga groceries. At of course, ang gulay board o ang flat footboard nito na alam naman nating mga Pinoy na gagamit natin sa kahit anong pwedeng ikarga dito basta magkasya lang sa harapang bahagi.
Okay, ang pinakaunang feature po ng Honda Click version 3 mga kaibigan, itong naka-shutter lock key system po na version na ito, ay ito, ganito po itsura ng shutter lock key system. Ayan, ganyan. Pag gusto mo siyang buksan, tapos ganyan. So, turn on. Ayan, nagla-light up po ang kanyang dashboard. Fully digitalized dashboard po ito mga kaibigan. Ayan, meron siyang yung mga usual na nakikita natin, pero ang kaibahan nito, meron siyang, ayan, oil change indicator. Makikita natin dyan. So, bali bilang safety feature po ng motor na ito, hindi ito aandar mga kaibigan kapag kababa yung kanyang side stand. Pag nalikpit mo naman dito yung side stand, kailangan mo ngayong pumihit dito bago ka pumindot doon sa starter. Pindutin natin yung starter. Ang hirap. Ayan, bumukas na po yung kanyang makina. Sound test naman tayo. Okay, sound test. Tahimik po yung kanyang andar. Naka all LED lighting system na nga pala itong Honda Click version 3 mga kaibigan. Lahat ng mga ilaw na makikita mo dito. So patayin natin siya ngayon. Paano buksan yung kaniyang U-box? So ganun lang, itapat mo lang siya, 'di ba? Naka-on siya, ganyan, naka-on siya, tapat diyan. Ayan, oh. So ngayon, papatayin mo lang siya, itapat mo lang sa seat, tapos mapipindot mo na ito. Ayan, oh. So 18 litro na storage compartment. Hindi kasya yung full face na helmet, pero kakasya po dito yung half face na helmet. At makikita din po natin dito ang tangki po ng kaniyang gasolina. Ayan. So yung mga controls niya na andito, so unang-una meron siyang rosaryuhan, hindi, joke lang. At saka high-low ng ilaw, tapos busena, and then turn signal lights. Tapos ang gagandahan para nitong kaniyang digital dashboard mga kaibigan, meron na siyang change oil indicator. Change oil, okay? Ibig sabihin mga kaibigan, time for change oil nitong motorsiklong ito. Meron na din siyang mga glove box dito. Tapos dito sa left side, yung glove box niya mga kaibigan, pakita ko lang ha. Yung glove box niya dito sa left side is medyo malalim siya. Kaso nga lang, hirap mapasok yung aking buong kamay. Meron na din siyang, ayan o, USB. Ewan ko kung klaro. Ito. USB charging port. Diyan sa glove box na yan. Okay, dito sa leather seat naman niya, medyo madulas. Nadudulas ako minsan, pero comfy naman siya kasi parang malambot. Tapos meron ding sabitan ng gulay dito mga kaibigan. So gulay board plus sabitan ng gulay, napaka-convenient nito, pamalengke. Presyo naman ng motorsiklong ito mga kaibigan ay nagre-range ngayon between 82,000 hanggang 86,000 pesos, depende na rin yan sa dealership na preferred ninyo. Ang Honda Click 125 na ito mga kaibigan, maliit na displacement man, pero sa speed at power hindi ka mabibigo. Reliable din ito dahil akalain mo magti 3 years old na itong motor na ito, ang major na nagawa pa lang dito ay CVT cleaning pa lang so far. Dahil na rin kasa maintained ito. Kung hindi ka pa nagmumotor pero merong plano, imaginein mo matapos mo matoto, pwede mo na agad i-ride sa palengke ito. At hindi ka mahihirapan, pili ka lang ng paglalagyan ng mga gulay o grocery binili mo. Kung doon mo ba ilalagay sa underseat storage o sa flat footboard o di naman kaya isabit mo. Pwedeng pang daily, pwedeng pang weekend ride, kahit saan babagay ito. Swak ito mga kaibigan bilang isang beginner na motorsiklo dahil meron ng kaunting touch ng power at speed, at the same time convenient at moderno.